Sumabay po tayo sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ang pagmamahal ng Ama at ang pakikisa sa Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Ngayon po ang unang Sabado ng buwan ng Hulyo, at alam po natin, kalahati na ng taon ay nakalipas na, dahil po nasa huling bahagi ng taon ng 2026. Kaya atin pong tiyakin ng ating nakaraan ay puspos ng paglilingkod sa Diyos, pagmamahal sa Kanya. At kung sakaling tayo nagkulang, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. At ang mga darating na araw at buwan, yan, kaya tayo ay nagdadasal sa mahal na ina, ay upang gugulin natin ito bilang pasasalamat sa Diyos at pagtupad ng Kanyang kalooban sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat hindi tayo naging tapat sa Panginoon, kalimitan, kinakalimutan natin siya sa ating araw-araw na pamumuhay. Nakakalimutan natin na paghanda ang ating talagang layunin kung bakit tayo nilikha, makapiling sa buhay na walang hanggan. Nagkakasala tayo, lumanati sa Diyos, pagsisihan natin lahat yan, hilingin natin kapatawaran at pagbabago at maging tapat na tayo sa Panginoon. Panginoon Hesus, kayo po ay tunay na Diyos, anak ng Ama, nagbibigay sa amin ng Espiritu, at kayo naging tunay na tao, pinanggagalingan ng kabutihan, kagalingan, kapayapaan, walang hanggang buhay. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon Jesus, kayo po'y anak ng Ama, Diyos na walang hanggan, at anak ng mahal na Birheng Maria, taong nagdadala sa amin sa pagka-Diyos ninyo. Kristo, kaawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Jesus, kayo po'y laging kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, sapagkat kayo po'y tatlong persona, isang Diyos. Ngunit ang inyong pagkatao ay dinala ninyo sa piling ng Diyos upang doon din kami makarating. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kayo po ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak ninyong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob ninyo pakundangan sa inang mapagmahal ng inyong sambay na magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinakamit ng mga kaanib ninyong isinilang upang sa kandungan nito ay makakit ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa araw na iyo'y ibabang kumuli ang sambayanan ni David at ayusin tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli yon, kagaya nung araw. Sa gayon, sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at lahat ng bansang dati akin.
Darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubukid, habang nag-aani pa ang magagapas, at gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak. Kahit nagsisimula pa lamang ng magasik ng binhi ang magasik, dadaloy sa mga bundok ang matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tamtama nila ang muli ang mga ubasan at iinom ng alak. Magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maalis pang muli roon. Ang Panginoon ay inyong Diyos ang nagsalita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang puoy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Ang po'y nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking narinig mula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga agsisisi, di na babalik sa gawang masama. Ang puoy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Ang pagtatapat at pag-ibigay magdadaw palad. Ang kapayapaan at katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa ay pawang maghahari iyong pagtatapat at ang katarungan namay maghahari mula sa itaas. Ang puoy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niyang iyong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang puoy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Magsitayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy kapwa nagtatagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin,
ngayon po ay unang Sabado. Tuwing unang Sabado, yung ilan sa atin maagang gumigising at tayo po'y nagpro-prosesyon. Ginawa yan sa Carmel, sa pagkatiling ng mahal na Birhen yan, maniwala kay Dili, noong 1948. Mayroong mga matataas sa simbahan, huwag daw kayo maniwala dyan. Hindi bale, hindi kayo maniwala at Dili kayo, hindi makipupunta sa langit sa impyerno. Pupunta kayo sa impyerno sapagkat pinipigilan yung magdasal ang mga tao at saka pinipigilan yung kumilala sa pagmamahal ng Diyos ang kapwa-tao. Yan, pupunta sa impyerno. Dapat tulungan natin bawat siya magdasal. Ibig sabihin, maging laging kaisa ng Diyos. Yun po ang pakinggan ninyo, yung pag nilay-nilayan ninyo yung Ebanghelyo. Kailangan magbabago tayo, bago lagi tayong sisidlan para tanggapin ang hindi naluluma, nagbigay ng Diyos ang kanyang sarili. At kaya po tayo luma ay dahil tayo makasalanan. Yon, tayo po'y nagpenitensya, hindi lang dito hiniling ng mahal na Birhen yan, hiniling yan sa Fatima, nung pinakita ng Panginoon, pinakita ng mahal na Birhen dun sa 3 bata, ang impyerno, katakot-takot ang nakita nila, nasindak sila. At hindi nila kinalimutan yung sinabi ng mahal na Birhen, marami ang pumupunta sa impyerno sapagkat kakaunti ang nagpapakasakit at nagdadasal para mailigtas ang tao sa bitag ng demonyo. Yun. Ibig sabihin talaga ang ganais ng ina natin, ng mahal na Birhen, ina ni Jesus at ina nating lahat, ang nais ng Diyos ay tayo pumunta sa Kanya. Nilikha tayo ng Diyos ang bawat isa sa atin, hindi para tayo ipahamak, kundi para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya pinadala niya ang kanyang anak na naging tao sa pamamagitan ng mahal na Birhen para tayo mga tao sa pamamagitan din ng mahal na Birhen ay makarating sa Kanya. Kaya alam natin sa Nazaret at saka sa Bethlehem, sumunod ng buong buo ang mahal na ina sa nais sa panukala ng Diyos. Kaya ang anak ng Diyos na hindi tao bago siya pinaglihin ng inang Birhen ay naging tao sa pamamagitan ng kalinisan ng isang Birhen. At doon sa Kalbaryo, sa Golgota, lugar ng bungo, lugar ng kamatayan, natalo ang kamatayan nung tinusukan ng krus ni Kristo. Nandun ang kanyang ina. Sabi natin doon sa panalangin pambungad, ninais ng Diyos na siya nasa paanan ng krus. Yan tayo nasa paanan din ng krus lagi, ha? Tandaan natin yan pag may misa tayo at dapat ang buhay natin ay walang tigil na misa. Nasa paanan tayo ng krus, sinong kasama natin? Ang mahal na Birhen. Tayo ngayon yung sina San Juan, yung pinakamamahal na disipulo. At sinabi sa kanya, hayan ang iyong anak. At sinasabi sa atin, hayan ang iyong ina. Kaya yun, ang katiyakan na tayo makararating sa buhay ng Diyos at tayo magkaroon ng kapayapaan, kaayusan ang Diyos lamang pwedeng magbigay, ay tayo anak ng ina ng Diyos. Ina ng anak ng Diyos. Magiging ina rin natin siya sapagkat tayo na sa plano ng Diyos ay dapat maging mga anak niya. Kaya tayo iniligtas ni Kristo sa pamamagitan ng krus. Ang krus ay ang pakikis natin sa Diyos. At yan ay tanda na tayo kaisa ng Diyos, tayo nagmamahal sa kapwa-tao. Kaya maayos pag nilulahati natin ng Diyos, pag ating tinutupad ang kalooban ng Diyos, tayo ay mapayapa sa kapwa-tao. Kaya anong sinabi natin sa Salmo Responsorio? Ang po'y nagsasalita. Anong sinasabi ng Panginoon? Mahal niya tayo at gusto niyang mahalin din natin siya at gusto niyang tuparin natin ang kanyang kalooban katulad ginawa ng dakilang ina at ng anak niya na Diyos na naging tao. Nang ang bayan niya ay mapapayapa. Bakit hindi tayo mapayapa? Ang bayan natin, may gera pa nga sa Middle East, may gera sa Ukraine, malapit na tayo magkagera yata dito at narito ng lahat ng armas sa West Philippine Sea. Nandiyan ang mga sundalo, dami-dami ng sundalong mga taga-ibang bansa, hindi lang ating sarili. Ginugulo daw tayo ng China. Sabi ng mahal na Birhen, guguluhin ng China ang inyong dako, itong lugar natin, our area. Sinabi 1949, 48.
Nangyayari ngayon, 80 years after, no? Guguluhin ka ng China. Takot naman tayo, siguro, iba sa atin galit sa China. Ang China, ang mga Chika ay anak din ng Diyos. Pero pag ang mga katulad natin, Pilipino man o Chika, Amerikano, pag lumayo sa Diyos, walang kapayapaan. Ang poon, nagsasalita sa atin kung anong dapat natin gawin para makarating sa Kanya. Pag hindi tayo sumunod sa Kanya, hindi tayo mapayapa. Tayo nagkakasala, tayo nagiging yung lumang lalagyan ng alak. Lumang lalagyan na hindi na makasisira sa alak. Kung minsan tayo lumang lalagyan nagkukumunyon tayo, wala tayo sa grace, sa state of grace, may kasalanan tayo, lumang lalagyan yan. Ay ilalagay mo dyan yung bago, yung walang hanggang bago, eternal newness, ang Diyos, abay lalo ka mawawasak. Kailangan magbago. Yan, ang tayo may kulang ng kapayapaan sa buong mundo, hindi din mapayapa tayo sa ating bayan, maraming magnanakaw na naglilid sa atin, galit na galit tayo, sabi natin ikulong sila, marami ikukulong yan. Ang kailangan maging bago, pagbabago. Kaya na si Kristo naging tao at lumaki siya, pagkatapos ng kanyang tahimik na pamumuhay sa Nazaret, pagkamatay ni San Jose na kanyang amang turing, nagpaalam sa Sena, nangaral sa Magda, pagkatapos ng 3 taon, yan, nagpakasakit siya para sa atin, para makita natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin at siya bilang tayo nagtiis para tanggapin ang parusa na dapat tayo atin, para tayo linisin, para tayo magbago. Ano sabi niya lagi? Magbago kayo, change your heart. Ngayon, paano natin masusolban yung mga kakulangan ng pagkain? Sabi sa unang pagbasa, dinala ng Diyos mula sa pagkaalipin ang kanyang bayan, Israel. Dadalhin niya sa lupang ipinangako niya. Darating ang panahon, ang mga nag-aaraw ang mga magbubukid, mag-aani, maggagapa, sagana. Magsisimula na ang nagsimulang maghasik ay ng binhi ay mag-aan ng katakot-takot. Ibig sabihin, hindi gusto na Diyos may tagutom, na magutom ang tao. Kaya tayo nagugutom ay sapagkat nag-aagawan tayo, hindi nagtutulungan. Maraming mga bansa, punong-punong, nandiyan lahat ang mga pagkain. Ang iba namang bansa ay wala ng pagkain. Doon kinuha ang kayamanan ng pinagkakain sa mayamang bansa ay galing doon sa mahihirap na bansa. Katulad natin. Pero tayo din, mayroon tayong mga problema at walang kapayapaan dahil tayo lumalayo sa Diyos. Hindi natin tinatanggap ang salita ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos. Kaya wala tayong kapayapaan. Pero sino magkakaroon ng kapayapaan? Pag tayo nagpupuri lagi sa Diyos, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Pag kinikilala natin siya, kapayapaan sa mga taong kanyang kinalulugdan. Ang mahal na birhen, ang kauna-unahan na ganap na kinalulugdan ng Diyos, wala siyang kasalanan Ay ina siya ng anak ng Diyos Walang kasalanan. Siya tumanggap sa Diyos sa ating piling. Kaya siya din ang tatanggap sa mga tao sa piling ng Diyos. At anong paraan? Maging malinis katulad niya. Alsin yung ating lumang pamumuhay na yun ay kasalanan. Siya hindi nagkasala. Pero tayo, ginawa ni Jesus, ang kanyang anak, na maging anak ni Maria. Para tayo ay maging malinis katulad niya. Parang busilak, kalugod-lugod sa Diyos. At tayo makakarating sa langit. Kaya nung hindi niya sa Fatima, at yan ang ginagawa natin kaya tayo nagpipinitensya sapagat gusto natin hindi lang tayong maligtas, kundi ibang mga tao, maaari yan yung mga kamag-anak natin na malayo sa Diyos. Pagdadasal natin yan, pag lumalapit sa misa, dapat itaglayin natin ang mga kamag-anak natin, nasaan man sila, lalong-lalo yung malayo sa Panginoon. Para ang langit na alam nating tatanggapin natin sapagat ang kalooban ng Diyos at tayo tumutugon naman sa Diyos, ay maging lugar din na pupunta ng ating mga mahal sa buhay. Kapag kayo may kamag-anak sa impyerno, lalo at kapatid o magulang o anak, ay malamang doon din kayo pupunta. At yung impyerno, yung buhay dito sa lupa, kayo lagi nag-aaway, nag-aagawan, ayan ang mangyayari sa impyerno, wala nang katapusan. Kaya ngayon pa man, ay ayusin natin ang ating pakikitungo sa bawat isa. Hindi tayo niligay ng Diyos sa kasama yung ating mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, dahil para tayo mag-away. Hindi, para makinig tayo sa salita ng Diyos at ibigay natin sa bawat isa ang pagmamahal ng Diyos. Kaya kinukurusan natin ang noon natin kapag tinatanggap ang Ebanghelyo, parang ating lahat ng pag-iisip ay galing sa Diyos, mabuti. Pag ang pag-iisip ay masama, galing sa demonyo.
kinukurso natin ang ating bibig para na ang ating salita makabubuti. Salita ng Diyos, pagmamahal ng Diyos. Hindi masama pag kayo nagmura, pag kayo galit, demonyo nagagaling sa bibig mo. At ating kinukurso ng ating dibdib, parang ating damdamin, ang ating mga plano, ang ating mga gawain ay nagagaling sa kabutihan ng Diyos. Pag ginagawa mo masama, sigurado ang nakatira sa iyo, demonyo. Hindi kapayapaan. At yan, kasakiman yan, pagkaging makasarili. Pero kung tayo lahat ay magkukuros, kinoconnect natin ating sarili sa Diyos, nakikinig tayo sa Kanya, ay binubuhay natin sa pagmamahal sa ating kapwa-tao. Yan ang hiling ng Mahal na Birhen. Yan ay hindi natin magaga kung tayo hindi yung nagsasakripisyo. Ang sakripisyo, hindi natin iniunang sarili natin. Alam niyo, kapag ating ginagawa ng iyong makasarili, lahat tayo mag-aaway-away, lulubog tayo lahat, tutuntungan natin ang ating kapwa, lulubog tayo. Pero kung iisipin niyo yung kagagaling ng iba, lahat tayo mapapataas. Kung bawat siya gagawa ng mabuti, yan ay gawain ng Diyos, ang Diyos ay lahat ng gawa niya ay mabuti, lahat ay magiging maligaya, mapayapa, nagmamahal sa isa't isa. Pag ang ginawa natin demonyo, yun ay kasakiman, pagiging makasarili, masisira ang ating samahan. Kaya ng Mahal na Birhen, ina ng Diyos, ina ng sambayanan, yun ang ating misa, ina nating lahat, yan ang tanda kung ano dapat na gawin natin. Makinig tayo sa salita ng Diyos at gawin natin ang ating sarili laging bagong nilikha, nililinis ang ating mga pagiging makasalanan, makahinaan natin at tanggapin natin ang Diyos. Na gusto naman ng Diyos na siya nasa sa atin, ang Diyos na sumasa atin, Emmanuel, para tayo ay Kanyang dalhin sa langit, tayo Kanyang iligtas. Ang Diyos ang ating tagapagligtas, yan ang ibig sabihin ng salitang Jesus. Kaya, Diyos na sumasa atin, kilalanin tayo sa tanggapin para tayo mga taong sumasa Diyos. At kapag nasa Diyos, ang buhay niya, ang salita niya, itinatanggap natin, mapayapa. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa, kapayapaan sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasapat nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasapat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lang. Manalangin kayo, mga gilig kong kapatid, upang itong ating sakripisyo, tanda ng pag-alay natin ating sarili, ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin niyo po ang aming mga alay na nasa dambana upang sa pag-ibig ni Mariang Birheng, ina ng sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa tanan, kami ay sa Kanya makipagtulungan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen, ina ng sambayanan. Minarapat ninyong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan ninyong kinukupkop. Sa krus inihabilin ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit na muling pagsilang sa inyong pamilya. Kapiling ng mga lagad na nilikuban ng Espiritu Santo, si Maria nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa inyo. Iniakyat ninyo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa inyo din sasapit kapag itinampok ng inyong anak ang daigdig. Kaya kaysa namang nagsisiyawit ng papuri sa inyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Kundi po kayang lumuhod, di manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, kayo nga po ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng inyo pong Espiritu, ganyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gulitain, sarili ay inihain,
Ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong pong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat at tumayo sa harapan po ninyo para maglingkod sa inyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Leo XIV na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin niyo rin po ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan niyo po sila't patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat ng mga kasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos at ina rin namin, ni San Jose na kanyang buting at kalinisisang esposo, kaysa ng mga apostol, kaysa ng mga ni Santa Teresita ng Batang Jesus, San Padre Pio de Pietrelcina, San Carlo Acutis, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal po ninyo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang angka ng Diyos na tinipon ng Panginoong Hesus, awitin natin ang buong pagmamahal, ang panalangin sa Ama na itinuro sa atin ng Diyos Anak. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng kasamaan, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon si Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan ninyong kalooban, nabubuhay at nag-ahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, kayo po'y iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Hesus, anak ng Diyos, anak ni Maria, ang kordero ng Diyos nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong tinatawag niya upang makibahagi sa kanyang makalangit na buhay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot ninyong katubusan at buhay, ay dumadalangin sa tulong ni Mariang Ina at Birheng Mahal, ang mabuting balita ay mailaganap sa tanan, at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis.
Sa'yo namin inilalapit ang mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos sa Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus, tagapamagitan. Amen. Magsipo po muna para sa ilang palaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito ay simula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ikaapat, inaanyayahan ang lahat na nagnanais na maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makapag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Available po ang ating mga rosas sa ating pong extension area. Puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Pwede po kayong mag-avail at ialay ito pagkatapos po ng ating banal na misa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtiman na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, kayo po ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ipuspos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit ito sa panalangin, rosaryo, krusipiho, imahin, dasalan, istampita, at iba pa. Nagpapaalala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin niyo pong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Tuwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Taglayin ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ito nga yan, o kasama dito. Ito ang ating ibig ko. Nandun yung sa bandang huli. Eriga, oh. Pedro nga. Mula sa ikalawang sulat ni Apostol Pedro. Mula sa ikalawang sulat. Yan lang ang akin at meron ano. So, yun. Meron yun. Yan na. O, palit tayo. Sis, ito tong sa... Ito. Ayan, ating. Ritual. Isang magandang umaga po sa atin lahat. Ating pong sasagawa ang panyaya sa panalangin sa umaga. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Halina, sambahin ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay aawitan. Ating paputihan ang batong kumlihan natin at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay puri ng mga awiting may tuwa at galak. Halina, sambahin ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kanyang, maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat, pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumot sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ikalingan niyang mga hirang, mga tupa tayong inalagaan. Halina, sambahin ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yan ang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba, sa ilang namasa, ako'y tinuksot doon, sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila na nakinabang. Halina, sambahin ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. 40 taon sa inyong mga ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila Israel, walang pakundangan. Ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Sa awit, purihin mo't kaluwa at hari ng kalangitan.
tayo tinubos niya hanggang sa kamatayan. Inabuot parusa at dalay kapatawaran. Purihin ang ating Diyos, alay kaligtasan. Dakilain mo ang Diyos na siya'y magpapalang. Siya'y may naon kung magalit bibigla. Sa ating mga anak niya, isagana ang awa. Purihin ang ating Diyos, tapat siya at dakila. Kayo ring mga anghel, sambahin ng ating Diyos, mukha niya'y nasilayan, papuri ng lubos. Kahit araw at buwan, sa Kanya'y maglingkod, magkaisa ang lahat, purihin ang ating Diyos. Naratnan ako ng pagbubukang liway, na handa pa rin ikaw ay salubungin, O Diyos. Buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod. Ako'y iyong dinggin, Panginoon, at susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Panginoon, sa iyo ay dumaraing. Iligtas mo ako ngayon, ang utos mo ang sundin. Madilim pa, ang lingkod mo'y gising na't tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nag-aalaga. Hindi ako makatulog, magdamag na laging gising, at ang aking binubuhay ay ang bigay mong aralin. Ako'y dinggin mo, O Panginoon, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. Palapit na ng palapit ang sa akin umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitawan mo sa akin ay totoo. Iyan, ang mga tuntunin mo'y matagal ng aking talus. Ang utos na ginawa mo'y walang hanggang mga utos. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng unang, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. Narotnan ako ng pagbubukan liwayway, na handa para ikaw ay salubungin, O Diyos. Ang Panginoon ay aking lakas at aawitan ko siya ng papuri sapagkat siya ang aking tagapagligtas. Itong Panginoon ay aawitan ko. Sa kanyang dakilang tagumpay, ang mga kabayot kawal ng kaaway, sa puso na dagat, lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag, siyang sa akin nagkukup, nag-iingat. Diyos na magulang ko, aking manliligtas. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginoon ang kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay nangagsilusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod. Hinangamoy parang hanging umiihip, kaya't pataasin pati na ang tubig. Napahinto mo ang agos ng batis, pati kalalimay, natutuyo mo kung siya'y mong nais. Wika ng kaaway, aking tutugisin, tiyak aabutan. Kukunin kong lahat, ang makikita ko, kahit anong bagay. Hahati-hatiin yaong kayamanan sa aking patalim at lakas na taglay. Kakamkaming lahat ang ari-arian. Ang isang hingamoy, malakas na hanging nagpapadaluyong para silang tingga na nagsisilubog kung takpan ng alon. Ikaw, Panginoon, sinong mga Diyos ang iyong kamukha? Sino ang kamukha mo na ang kabanal ay kahanga-hanga? Sino ang tulad mo nakahangay, dakila ang gawa? Nang ang iyong kamay, ang kanang kamay mo, nang iyong itaas, sila sa daigdig naglaho at sukat. Tapat kang mangako, ang iyong tinubos, iyong inaakay, sa bayan mong banal. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo para maging iyong lubos, at sa santuaryong natayo ayon sa iyong loob. Ikaw, Panginoon, maghahari magpakailanman. Papuri sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang Panginoon ay aking lakas, at awitan ko siya ng papuri, sapagkat siya ang aking tagapagligtas. Purihin ang Panginoon kayong lahat ng bansa. Purihin ang Panginoon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ang lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapan niya ay walang wakas. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon, kayong lahat ng bansa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol Pedro. Mga kapatid,
Yamang kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlupaypay. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. Ang salita ng Diyos. Tugunan, ako'y humibig sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ako'y humihibig sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ikaw lamang ang nais ko sa daigdig ng mga buhay. Sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Ako'y humihibig sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Tumayo po tayo. Panginoon, yung bigyan liwanag ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala sa atin ang isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipin ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin, habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iyong bigyan liwanag ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. Pangkalatang panalangin, magpuri tayo kay Kristo, pinili niya ang maging kaisa natin sa lahat ng bagay, upang maging matapat at mawaing paring tagapagmagitan sa Ama. Dumalangin tayo sa Kanya. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Panginoon, liwanag ng katarungan, niliwanagan mo kami noong kami binyagan. Ang araw na ito ay sa'yo namin iniaalay. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Sa bawat sandali ng maghapong ito, ikaw'y aming papupurihan at dadakilain ka ng aming mga asal. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Naging masurunit sa iyong salita si Maria na iyong ina. Gabayan ang buhay mo naming sumang-ayon na rin sa iyong salita. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Laganap sa aming buhay ang mga bagay na lumipas. Ito ang mga puso sa bagay na makalangit, upang sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahalan, masilayan namin ang kaluwalhatian mo. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Pope Leo XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may mga kahilingan sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tapagtaguyod ng pambansang dambana, Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala sa kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parok ni Santo Padre Pio. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Ayan, dasalin natin ang tinuro ng ating Panginoong Hesus Kristo.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang karyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pangwakas na panalangin. Ama, iligtas kami sa dilim ng kamatayan. Ang liwanag ng iyong pagkabuhay ang manan sa aming mga puso na siyang magdadala sa amin sa walang hanggang buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Bering ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong iyong simbahan. simbahan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakiisa sa panalangin sa umaga.